So, tayo po mga may edad na, sana po ay lalong nag-iwan ng mensahe sa inyo. At hinihiling ko po na sana kayo ang magturo sa inyong mga anak kung ano ang kahalagahan ng panalangin sa ating mga Kristiyan. Ayan na po yung tanong. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay po, bago po magkaroon sa cellphone, nagpapatuloy na ating gawa, hinihingi ko lamang po na umawit tayo ng hymno 229. Victory in Jesus. I heard the Lord old story, how a Savior came from glory. Okay? Hindi na natin tinakanta ko ito. Subukan po natin uling awitin na may kagalakan sa ating mga puso sa bahagi ng ating pagpupuri. 4-4. Mabilis po ng konti. Ready, see. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save our wretch like me. I heard around His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented all my sins and won the victory.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po ay ako po yung mag-sermon. Salamat sa turo ni Brother Nelson at napakagandang paalala po sa atin na tayo ay mag-pray. Mabuti na lang nag-awitin na wala yung kung ano ko, papa ko. Yung pong isi-share ko ngayon, it's tungkol po ito sa sa ibinigay sa ating pagkakataon na ating panahon, na ating Panginoong Diyos na isang responsibilidad, isang pribilehiyo na kung paano natin huhubugin ang susunod na henerasyon. Our children are blessing from God, precious gift entrusted to our care. They are not our to control, but our to shape, train, and guide, so they may live in truth and in spirit in this world that often leads many away from God. A child's heart is like soft clay, tender, teachable, and ready to form. And the hands that shape that heart, whether through love, discipline, or example, it will leave a mark that lasts a lifetime. So yung pong aking isi-share sa inyo, siguro alam niyo naman yung verse na yun na kung paano natin iti-train yung mga kabataan natin. Kasi alam naman natin na sila yung susunod sa atin sa mga gawain dito. Kaya ang daming nag-attend. Kasi nung last time na nag-attend kami, medyo onte. So ngayon, ang dami at nakakatuwa. Kasi po, kasi kami, nasa Malbar. Kaya, sabi ko kayo na Brother Jason na kahit isa muna per week para kung saan makakapag-adjust, sana mabigyan ulit. So, balik po tayo dito sa ating ibabahagi ko po sa inyo na sana maibigay ko po sa inyo ng tama at walang kulang. Ang title po ng ating ibabahagi ko sa inyo ay Shaping the Hearts of the Next Generation. So yun po yung importante sa atin bilang isang Kristiyano na dapat inihahanda natin yung ating mga kabataan sa mga susunod na henerasyon. Kasi nga, katulad ng mga preacher, hindi naman lahat ng preacher nandito. May mga umaalis, may mga bago, may mga dumarating. Kaya sa oras po na to, ating hubugin ang puso ng mga susunod na henerasyon.